Okay mga Lods, welcome back to another content. Gusto ko lang sanang balikan etong si Rapido dun sa mga, well, may mga sinabi siya sa akin nung last time. And eto, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos sa kaguluhan, hindi kung di ng kapayapaan gaya ng lahat ng mga iglesia na banal. Okay. Well, kung naaalala nyo nung Pasko, di ba, nagkaroon kami ng back and forth. Hindi naman sobrang back and forth ni Rapido. Pero isang mga binanatan ni Rapido doon, yung mga nagse-celebrate ng Pasko. Ngayon, kasi ganito mga Lods, eto kasing mga tradisyon ng Pilipino na yan, embedded na yan. Talagang hindi yan mawawala the soonest time possible. So talagang kailangan natin magtanggapan. Kailangan talaga natin magtanggapan ng paniniwala natin. And lagi niyong tatandaan, whether the belief is logical for you or illogical for you, wala tayong karapatan para pigilan ng kahit sinong maniwala doon sa paniniwala na yon. That's why, halimbawa, yung Pasko, si Rapido kasi, naaalala ko nung Christmas. And aminin nyo rin naman doon sa mga INC na low-key sinusuportahan nyo yung ganon. Imbis na sawayin nyo yung kapanalig nyo para walang gulo, anong nangyayari? 'Di ba? Ini-encourage nyo pa, nila-like nyo pa yung mga videos, imbis na sabihan nyo siya as kapatid, hindi nyo naman din ginagawa. So, yung mga ganitong klaseng call out, talagang natural yan, na dapat lang may gumawa niyan. Sino bang gagawa nito? Bukod sa ilan-ilan, ako lang siguro yung mag-aaksaya ng panahon dito kasi bukod sa may platform ako. Dati akong INC, nanggaling ako ng Saudi, nakasalamuha ko yung mga Muslim. And yung aking nanay, yung sa side ng nanay ko, mga Katolikong buo yun. Ibig sabihin, kaming hindi lang to basta theoretical knowledge, coming from personal experience din to. So, isa-isahin muna natin, yung uunahin ko dito yung ating fundamental rights sa paniniwala. Okay, madali lang naman ang ibig sabihin nun. Under our Constitution, you are guaranteed na lahat ng paniniwala mo is protected. Okay? Kung ang paniniwala mo is logical sa iba at illogical sa iba, walang pakialamanan doon. This is why it's fundamentally absurd to debate about religion. Kasi magkakaiba tayo ng paniniwala. Okay? Ganun talaga pagdating sa religion part. That's why hindi talaga ako, alam mo yun, hindi talaga ako basag trip kung ano yung trip mo sa religion. Okay? Kunyari, etong sa translasyon na to, kung ako tatanungin mo, parang nalalabuan ako rito kasi laging may nasasaktan, laging may naiipit. Siyempre ako, consistent naman ako dun eh. Di ba sinasabi ko naman lagi sa inyo, don't wish anyone a bad life. So ayoko nang may nasasaktan. Pwede tayo mag-argumento, pero hanggang doon na lang 'yon. 'Di ba? Kung aabot man sa sukdulan ng argumento, hindi 'yon sasakitan. May nasasaktan kasi sa translasyon pero na-realize ko na ito pa lang ginagawa nila is yung pagpapahirap sa sarili nila. Kagaya din na ng pagfa-fast ng Muslim pag Ramadan, 'di ba? Ang mga Muslim nagfa-fast sila pag Ramadan. Siyempre nahihirapan din sila doon. Alangan naman pigilan ko din yun. Ibig sabihin, equal lang yung bigat nung ginagawa nila. Ngayon, si Rapido, nung Pasko, kung naaalala nyo, ito, kasi yung mga kapatid dito, parang sinasabi nila, parang sinisingle out ko, syempre may hugot yan. Bakit ko naman i-share yan ng wala lang, di ba? Ang hugot niyan, yung kay Rapido, alam nyo naman yun eh. Ilang linggo lang ang nakakalipas, nagkalimutan na agad tayo. Ang pinupunto ko rito, pwede naman tayong mamumuhay ng matiwasay, magbigayan tayo pag Ramadan. O tayo naman ang magbibigay sa Muslim. Dapat ganun din yung kay Rapido. Kasi eto, real talk to dun sa mga kapatid Alam naman natin na low-key sinusuportahan nyo pa rin si Rapido. Doon sa mga katangahan niya na panghuhusga sa mga Katoliko. Hindi ako Katoliko, men, pero hindi rin ako basag trip ng Katoliko. Tanong nyo kung ilan yung napaskuhan ko. Hindi naman ako naniniwala doon, pero nagbibigay pa rin ako ng Pasko. Bakit? Kasi gusto ko silang maging masaya doon sa paniniwala nila. Di ba? Ganun lang yun eh. Kita mo, alhamdulillah, Muslim yan. What do you mean by that? Bakit kailangan mo idamay ang iglesia? Sinagot ko siya.
Wala bang dumis nung Pasko nung Katoliko? Ano nung Pasko? Ano yan? Resibo yan, idol. May resibo tayo, kaya tayo nandito. Ganun lang talaga. Anong sabi nung kapatid nating Muslim? Regardless of religion, basta nakakatulong kami sa mamamayanan, yun lang ang ginagawa namin, di ba? Ang ginawa nila, namigay silang pagkain, tubig dyan. Kasi nga mahirap yan eh. Gets nila yan kasi may Ramadan sila na nagfa-fasting din sila. Mahirap din yun. Pero si Rapido, anong ginawa niya nung Gets nyo ba? Tayo hindi lang, kasi Rapido, isa ka ng key opinion leaders, KOL ka. Ibig sabihin, kung yung opinion, kung aapa ka sa pulpito mo, maririnig ng tao yung boses mo. Ganun talaga yun eh. Maririnig nila yung boses mo pagkatapos nun ay paniniwalaan ka nila or i-hate ka nila. Nung Pasko, totoo naman talaga, nare-rage bait ka, bro. Kaya kailangan natin ng pambalanse doon. Ito yung pambalanse doon. Kita mo, Muslim mo, bakit anong ginagawa niya? Dinidebunk niya ba yung mga deboto? Actually, baka nga mahirap pa yan kasi sa yung Quiapo, alam naman natin maraming nakapwestong Muslim doon at nagbebenta eh. So ibig sabihin, pwedeng makaapekto sa negosyo nila yung insidente na yon. Pero wala naman silang sinasabi. Actually, yung iba pa nga tumulong. Yun yung point doon, Rapido, na sana maintindihan natin sa mga susunod pa. Alam mo kasi, para sa akin talaga ang Pilipino bago pa rin sa internet eh. Kumbaga hindi pa tayo socially matured pagdating sa paniniwala natin, 'di ba? Pagka ako din naman nang iinis din ako ng mga DDS kapag sumosobra na, 'di ba? Iniinis ko din sila eh. Pero ang akin lang talaga, sana doon sa gitna ng pag-iinisan natin, natututo din tayo. Umaangat din yung antas ng ating diskurso, 'di ba? Ngayon, sa pagdating sa religion, sa politika sige, magbardago lang tayo hanggang bukas. Pero pagdating sa religion kasi paniniwala natin 'yan, 'di ba? Ano ba yung sinabi ni Enigma? Lamang ka lang sa akin ng isang Diyos. Natutuwa ako doon kasi atheist kasi si Enigma. Ako kasi more on more on agnostic yung side ko eh. Hindi ako necessarily atheist eh. Pero in a sense kasi ina-adapt ko yung idea na hanggat walang evidence, there is no God sa akin. Yun yung fundamental belief ko eh. Pero ayoko rin naman sabihin na tama ako dun sa paniniwala ako. Kasi pwede ako magkamali. Yung maliit na margin of error na yun, ina-acknowledge ko yun doon sa system of beliefs ko. Yun yung hindi maintindihan ng mga tao sa akin. Sinasabi ko naman nga sa inyo, eto yung paniniwala ko. Ngayon, I take solace sa pagkakaintindi ko sa constitution natin na kahit gaano ka-absurd yung paniniwala ko kasi yun in relation to religion. How I wish na sana nga may Diyos eh. Kasi pag may Diyos, mas madali lahat eh. Diba? Mas madaling i-explain lahat. Pero in reality, yung objective reality na tinatawag natin, it's more complex. It's more complex than that. Is life really just an offshoot of time? Meaning to say, wala siyang totoong meaning and we are the one who gives meaning to our lives, di ba? Parang these are all the questions that that it will take a lifetime to answer. Maybe kulang pa nga eh. Pero ang akin doon, if you find solace or if doon sa paniniwala mo ay nagko-comfort ka, go lang. Wag tayong magbasag trip. Actually, yung mga nagsuntukan niya, siner ko pa eh. Bakit? Kasi natutuwa ako kapag kami aktibidades na ganun. Although alam ko naman na borderline bawal yung ginagawa ng mga kapatid natin, pero that's the point is dito. Kung the point dito mga lods, kung doon sila masaya at wala naman silang ginagawang kriminal doon sa ginagawa nila, ini-express lang nila ultimately yung sarili nila in a non-harmful way, go lang. Balik tayo dun sa Pasko argument. Ano naman kung ang paniniwala ng mga Katoliko, December 25 yung birthday ni Jesus. Who cares? Masaya pag December 25, na yun tradisyon na ng Pilipino yan. Miski ako, hindi naman ako Katoliko, and even if I'm not a Catholic or hindi ako naniniwala sa religion,
Yung philosophy kasi ng religion, pwede mo rin naman gamitin yan from day to day, your day-to-day lives. Okay, example, bawal kang pumatay. Nasa 10 Commandments yan. Ako, susundin ko yun. Kasi bawal din yun sa, it parallels yung alam ko sa batas na bawal kang pumatay, huwag kang magnakaw, di ba? Huwag kang makiapid. Di ba? Ano yan basic na basic yung mga rules na yan na pag sinunod mo, wala namang masamang mangyayari sa'yo. And ngayon, etong Muslim na to, regardless of religion, Muslim yan pwede naman pala. So sana lang yung mga kapatid kong INC na nakikinig sa akin ngayon, please lang po, yung mga key opinion leaders nyo, na tulad ni Rapido, sawayin nyo din para wala tayong inisan. Kita mo, ilang rapper yung nang all out sa kanya. Ang dami, di ba? So, that's the point here na gusto ko sanang ibigay sa inyo na sa politika, sige, magbardago lang tayo hanggang bukas. Pero pagdating sa paniniwala natin, irespeto na lang natin. Kasi wala namang papayag na mali sila sa paniniwala nila. So, ang gawin na lang natin, kung sino na lang yung tama, ganun, kung eto yung sa tingin nilang tama, wag na lang natin kontrahin doon. Ang paniwalaan na lang natin kung ano yung mas nakakabuti sa nakakarami, or kung ano yung allowable by law na gawin natin. And that is, however absurd your belief is, that is your belief. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.